So, nag-text yung OB, parang kinukulit siya, daan ka naman, visit ka. Siguro blessing din ni Lord. Naisip namin, sige, pa-second opinion tayo dun. So, the week after, nagpunta kami. Pagdating namin dun sa ultrasound na yun, yun na yung pang-apat. Mayroong bata sa loob, may baby sa loob. And then, naiyak ka ba? Naiyak ako nung narinig ko yung heartbeat. Nakakaiyak mo. Heartbeat. First time ko nakarinig ng heartbeat. Sa third try. Pero ang masakit doon kasi ang sabi sa amin, wala nang laman. So nung nagpunta kami, nagdadasal kami the week before. Si Catherine, niiyak din talaga siya. Tapos pray siya ng pray. Nagsasabi, may makikitang baby the following week. Tapos nasa church pa kami noon, sabi niya, next visit ko, i-check ko my heartbeat. Nag-pray daw siya kay God. Sabi niya, Lord, give me a sign. Ang unang verse na nag-flash sa screen, sa church noon was, for unto us a child is born, for unto us a child is given. Tapos gumagano'n pa siya sa akin, we given, a child is born. Baka ito na yun. Ito yung sign, sabi ni God, a child, a child. Ako naniniwala talaga to, sabi ko lang, just keep on believing that, di ba, yun naman nagsa-start ang miracle. Ang magsisimula yan, believe ka muna. So, nag-believe siya, and then, yun nga yung visit nyo. Nakakita kami ng Heartbeat. embryo. Una yung baby, Oh. tsaka yung heartbeat. Actually, hindi ko sinasabi kay Catherine, pero nung nandun kami sa ultrasound kasi, nakakuha ako ng picture. Di ba may live? So, gumagalaw. Ito lang yung kaisa-isang picture na makikita mo tumitibok yung puso niya. Tapos niloop ko para play lang siya ng play. Tapos tuwing umaga, ayan, tinitignan ko siya. Kaya talagang tinetreasure ko yun. Tapos, ano nangyari? Nalaman namin mababa yung heartbeat, 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital, tinry namin habulin. Baka ma-save pa yung baby. Ginawa namin lahat. Yun ang sinabi na may tinatawag na IVIG. So, inano namin. Tinry namin i-save. And then, ang sunod namin na check-up ay December 23. Eh, sinasabi sa akin ni Alex yun. Siguro naman di ako papalungkotin ni God kasi the next day, birthday niya. Sabi ko, ano ba yan? Parang mag-iintay ka na naman sa... Mag-aantay ka na. Di ba? Ang hirap ng feeling na mag-aantay ka na naman. So pagkatapos noon, sinave namin. Siyempre, masaya ka, high hopes na baka bibigay sa atin bago magpasko. Pag-check natin, okay na. Nagkataon, a few days before, sabi ng doktor, ay, hindi pala ako pwede sa 23. Sa 28, baka pwede natin i-move. So, syempre, hanggang 28, expecting ka, happy. Nakalutang ka lang. Hindi mo alam kung dire-diretso ba tong happiness o... Di ba? Kasi ganun yun eh, pag nag-iintay ka. Tapos, hindi ko lang din sinasabi sa kanya, meron akong... Mahilig talaga ako mag-research ng mga miracle stories tungkol sa pag ang heartbeat ba is 65, eh, may chance pa ba? Kasi when the heart starts beating, dapat 100 na or 100 above at a certain time. Pero nag-promise ako sa sarili ko after nun, Lord, hindi muna ako magre-research. Isusurrender ko, titiwala kami sa'yo. And si Catherine, lagi niya sinasabi, we claim it, no, na magiging okay. Pero lagi ko rin sinasabi, sabihin natin, let's surrender it. Kumbaga, huwag na tayong expect or Ang hirap kasing ma-disappoint na naman. Ang hirap. So sabi ko, siyempre gusto natin na i-claim, no? Gusto natin, naniniwala talaga tayo sa Panginoon. Pero nasa sa Kanya pa rin eh. Kaya sabi ko, ang next prayer natin, dapat let's surrender it. Talagang, Lord, bahala na po kayo. Itong So dumating yung December 28, hindi ko makakalimutan, magkahawa kami ng kamay. Pagpasok na gano'n, nakita na namin kagad yung embryo, yung baby, pero wala na siyang heartbeat. And yung meron ng bago may color. Pag may walang color, wala na siyang life talaga. So nagkatingin na kami, gumalo na lang kami. We accepted it. Si Catherine, anong sinabi sa'yo? Si Catherine, yung unang ganyan, strong siya eh.
Pero nung umuwi kami nung gabi, doon siya nagbe-breakdown. Kasi siyempre, everyday mong inaalagaan yung sarili mo, napakaalaga pa niya sa katawan. And then, diba? Anong sinabi mo sa kanya? Kasi naalala ko, yung kwento niya sa akin, nung second miscarriage or second na hindi natuloy yung pregnancy, pag ganun daw, tapos nakitang walang heartbeat, ang una mo daw ginawa is, gumano ka daw sa kanya. Kasi parang naghanap daw siya ng source of strength. Kasi parang falling apart siya, tapos biglang pagtingin daw niya sa'yo, ang ginawa mo daw is, okay lang. Okay lang. Kasi minsan sinisisi niya yung Sarili niya. Oo. Tapos hindi ko makakalimutan okay na, wala na nga. Ito sabi ng doktor, kailangan na niyang uminom para mag-bleed siya. Nung umuwi kami, kakabili lang ng gamot. Tinatanong niya sa akin kung may chance pa ba bago inumin. Anong sinabi mo? Wala na. Yun talaga yung kinaawa ko sa kanya. Kasi bago niya tinatanong niya kung baka meron pa bang chance. Paano mo sinabi? Naghahanap siya ng truth sa'yo? Sa'yo siya naghanap ng... Doon ako medyo talaga. Hirap sabihin pero wala. Ginanon mo na? Sinabi ko wala na. Naaral na natin. Sinabi na rin. Meron ng findings. Tsaka niya inunom? Nung tsaka na siya nag-start. Naawa ko sa kanya nung i-DNC na siya o yung RASPA, di ba? Nandun siya sa operating or delivery room. So, lalagyan pa lang siya na anesthesia, nandun siya. Paglingon niya ganun, yung katabi niya, mami, tapos kalalabas lang ng baby. So, pumasok ako dun sa, tinawag ako ng nurse. Sabi sa akin, kita ko siya, nakabalot. Sabi ko, nilagyan na ba siya ng anesthesia? Binalot niya yung sarili niya. Yung pala, umiiyak siya kasi ang katabi niya, may baby shot, aalisin. So, iba talaga yung